Ano ba yung nakita niyong kakaiba o questionable dito sa budget sana sa 2025? Exactly what the President said, ano? And I've been suspecting all along na hindi na makilala yung budget na nanggaling sa Kongreso kung ihalin tulad doon sa National Expenditure Program na sinasabi ng Presidente na budget request ng Malacanang. Kasi pag National Expenditure Program, ito yung tinatawag na President's Budget. So siya na mismo nagsabi na napakarami at sa pagkonsulta niya sa mga punong-pinuno ng mga ahensya, hindi na nga makilala yung kanilang original na mga proposals do sa President's Yun Budget. nga po yung sinabi ni Pangulo, parang may mga nasingit na hindi naman parte ng NEP, no? O kaya maraming nagbago doon sa department. Matanong ko lang kayo, Senator Ping, bakit po kaya nangyari yung ganito? Kasi kung iisipin po natin, majority sa House ay nakay Pangulo naman po. Siguro ganun din po sa Senado. Bakit po kaya nagkaroon ng maraming pagbabago na siguro sabihin na natin hindi alam ng Pangulo? Congressional insertions, yung kanya-kanyang realignment, kanya-kanyang singitan. So babawasin sa ibang ahensya o sa ibang items, ililipat sa mga items na yung kanilang sinasabing paborito mga proyekto. Kaya nga tumaas ng 288 billion pesos ang pondo ng DPWH. Opo. At yun ang naging major concern o major problem. I think kinukonsider ng Malacanang na lumamang na yung budget ng DPWH o yung infrastructure doon sa budget ng education sector. Meaning, pag pinagsama-sama natin yung budgets ng DepEd, CHED, SUCS, yung State Universities and Colleges, at saka yung TESDA, lumamang na yung sa DPWH. I think ang figure from original 977.6 billion, yung apat na ahensya sinabi ko, learning institutions, nabawasan ito, bumagsak na lang sa 955, nabawasan na malaki. At yung sa DPWH naman, mula sa 900 billion, pumalo na siya ng 1.113 trillion. Opo. So maliwanag, may violation sa Constitution kasi ang Okay. provision naman dyan, sinasabi, yung edukasyon Should shall be have assigned the yung biggest budget. budgetary priority, tama, Opo. oo. Yung pong So yun ang problema ngayon ng Malacanang, paano lang ibabalanse na para lumamang uli yung education I sector. see. So nakita nyo na pala yon kahit ipagsama-sama yung sa DepEd, SUC, TESDA, at I'm missing something, CHED, ay mukhang yeah. mas maliit pa kesa sa infra. Kasi yun nga po yung nakasaad sa batas sa Article 14, Section 5 Yeah. of the Constitution. All right, sir. Kayo ho ba, ano ho ang inyong siguro saloobin na yung DPWH ay lumampas na ng 1 trillion ng budget? Well, ang long-term na problem dyan, kasi kung sabi ng Presidente, walang programs of work na nakaredy ang DPWH. Taon-taon kasi sa plenary debates namin, yan lagi tinatanong ko sa sponsor ng budget ng DPWH. Pag nakakita ko ng mga congressional insertions, yung mga individual insertions, iniisa-isa ko yun at tatanungin ko yung ahensya through the sponsor na ito po ba alam ninyo? Ang sagot, hindi. Kung hindi nyo po alam ito, hindi dahil ang dahilan, hindi kayo kasama sa pagpaplano. Hindi. So kung hindi kayo kasama sa pagpaplano, hindi nyo kayang implement ito. Ang sagot, oo. So kung hindi nyo kayang implement ito, lolobo yung inyong unused appropriations. And historically, year in, year out, talagang napakalaki ng unused appropriations, both unreleased at saka yung unutilized. So nasasayang yung pondo kasi hindi kayang implement ng DPWH, pati mga ibang ahensya. Kasi nga, hindi sila kasali doon sa pagpaplano. Yung sinabit nila sa NEP, yun ang kanilang napag-aralan. Ito yung mga needs and priorities Opo. na alam nila. So kayo na po magkwento sa amin. So kung hindi naman nila pala alam, yung mga insertions na ito, ay para saan ho itong mga insertion at sino po nag-i-insert? Ayun nga, yung mga mababatas. Either sa lower house o kaya sa Senado. So ito yung tinatawag na individual. Okay lang yung mga institutional amendments na tinatawag kasi yun ang mga dinudulog na mga ahensya. Kasi nga, kaya nga merong deliberation sa Congress para yung mga nakaligtaan doon sa budget proposal ng Pangulo, doon sa NEP, ma-correct pa ng mga ahensya sa pamamagitan ng mga mambabatas. Sa Mabigyan akin ng marami pansin. lumalapit. Opo, Yes. opo. Sa akin marami lumalapit noon. Baka pwedeng ibalik nyo ito o kaya dagdagan nyo ito. Opo. Okay yun, kasi alam nila yun. Yung pong sa DepEd, dating senador si DepEd Secretary Sani Angara, nakakagugulat ho ba na natapyasan yung budget ng kanyang departamento, yung pong pinag-uusapan nga na 12 billion pesos, supposed to be 10 billion pesos for computerization or digitalization? Yes, pero may capacity issue rin yung DepEd. Pero that's beside the point. Ang pinopoint out ko rito, huwag nang ma-violate yung Constitution. Okay lang na matapyasan kung nakikita ng mga mambabatas na hindi naman nagagamit. So hindi kaya ng absorptive capacity. Ang problema, natapyasan, dinagdagan naman yung ahensya
at nilamangan nga yung education sector. So yun ang may problema ngayon kasi anybody, any taxpayer, pwedeng questionin sa Supreme Court. Right. Nakausap din namin po nung isang gabi si dating Senate President Franklin Drilon at para po sa kanya, ay parang pork barrel daw itong ayuda para sa kapos ang kita. Ito pong AKAP program. What do you think of this, Senator Ping? Kasi sinasabi nga ay ito'y tulong para sa mga kababayan natin na kulang yung kanilang sinusweldo dahil nga, well, mababa ang minimum wage. Alam mo, Pinky, may kasabihan doon na pagdating sa pera, nothing is too much, no? There's only too little and nothing is enough pala. There's only too little and too much. So siguro yun ang sinasabi ni Senator Drilon. At may pinaghuhugutan kasi sa bibig na mismo ng chairperson ng Committee on Finance, sinabi niya na okay, binalik na namin yung AKAP kasi binigyan nila ng access ang mga senador na 5 billion. So parang subliminally, umamin na sila mag-iimplementa. Bakit may access ang mga senador? Samantalang ang dapat nag-implement yan, kung hindi DSWD, yung DOLE, ahensya, executive department. Hindi po pwedeng mag-implementa yung members ng Congress. Okay. Kasi ang trabaho ng Kongreso, magpasa ng batas at pagkatapos mag-oversee o yung oversight function. Opo. Hindi kami pwedeng mag-implement. Opo, isang tanong na lang po, ito humbang AKAP, does it smell like pork? Does it look like pork? Yun nga yung sinabi ko na may hinuhugutan kasi sa bibig mismo nang galing na sinabing may access yung mga senador. So parang pork nga. Para po malinaw, pork barrel. Maraming salamat po sa inyong oras. Former Senator Panfilo, Ping Lacson.